Mapagpalang araw, mga kapanalig ko kay Kristo, ang inyong brother Nico Cruz. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Opo, God is forever in control. Tanong, are we measuring our progress and adjusting our plans and actions to become better aligned for success? I-recite po natin ang gratitude na napakagandang quote ni Bob Proctor. Sabayan niyo po ako mga kapanalig. Yung iba sa inyo ay memorize na ito. Lalo ang aking Kuya Romy. Shoutout kay Kuya Romy, kay Sister Jean at sa inyong lahat mga kapanalig. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating daily YouTube podcast. Ito po, gratitude is an attitude that hooks us up to our source of supply, and the more grateful we are, the closer we become to our Maker, to the Architect of the universe, to the spiritual core of our being. It is a phenomenal lesson. Ito na po ang dasal. Sabayan niyo po ako mga kapanalig. Panginoong Hesus, pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga kasalanan. Manahan po kayo sa aking puso dahil ituturing kitang aking Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang galing kay Kuya Romy na quote ni Bishop Broderick Pabilio. Malaki ang pananagutan natin sa Diyos, tayo ay katiwala ng ating posisyon. Pwede ring possession, mga ari-arian. Ito po ang kay Father Jerry Orbos, courtesy pa rin sa aking Kuya Romy. It says, whoever exalted itself will be humbled. And whoever humbled itself will be exalted. Father Jerry Orbos. Ito na po ang episode 87 mga kapanalig. Walang nilikha ang kayang makapagpahiwalay sa iyo mula sa aking pagmamahal. From my love. Saan po pinagbasihan ni Sarah Young, enjoying kapayapaan sa presensya ng Panginoong Hesus, Jesus Calling. Sarah Young, nasa Philippians. 2 Philippians po ang ating babasahin sa tulong ng Banal na Espiritu, mga kapanalig. Philippians chapter 4 verse 12, it says, I know to be abased po, past tense, to make or bring low or to be humble. And I know how to be abound everywhere, and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Maya balikan po natin ang Philippians chapter 4 verse 19. Dito muna tayo sa Genesis chapter 28 verse 15. It says, behold, I am with you and will keep you wherever you go, and I will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Amen. Dito po ang Philippians chapter 4 verse 19. It says, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. At ang panghuli po, nasa Romans chapter 8 verse 38 hanggang 39. It says, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities,
nor powers, nor things present, not things to come. And then verse 39, it says, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from love of God which is in Christ Jesus our Lord. Amen. Yan po ang mga scriptures, apat, mga napaka-powerful. Then, maya-maya po, re-review natin ng episode 86 and then we'll proceed introduction to Exodus sa The Maxwell Leadership Bible. Ito na po ang mensahe sa atin lahat ni Lord Jesus Christ sa episode 87. Walang nilikha ang kayang makapagpahiwalay sa iyo from my love. Ito po. You can live as close to me as you choose. Pamungad na mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, mga kapanalig. I set up no barriers. Mga hadlang ang ibig sabihin ng barriers between us. Neither do I tear down barriers that you erect. People tend to think their circumstances determine the quality of their lives. So, they pour their energy into trying to control those situations. They feel happy when things are going well and sad or frustrated, or sad or frustrated, which is bigo, when things don't turn out as they hope. They rarely question this correlation ay ugnayan between their circumstances and feelings. Yet, it is possible to be content in every situation. Put more energy into trusting me and enjoying my presence. Don't let your well-being depend on your circumstances. Instead, connect your joy to my precious promises. Ito ang promises ni Lord Jesus Christ. Ito na po. I am with you and will watch over you wherever you go. I will meet all your needs according to my glorious riches. Nothing in all creation will be able to separate you from my love. End of promises ni Lord Jesus Christ. Itong episode 87. Pag nilay-nilayan na po natin, mga kapanalig, ang napakagandang episode 87, walang nilikha ang kayang makapagpahiwalay sa iyo mula sa aking pagmamahal. Pwede raw tayong mamuhay. Pwedeng mamuhay tayo na super lapit sa ating Panginoon. Yung mga kanyang pamungad. Pwede kang mamuhay na super lapit sa akin kung pipiliin mo, anak. At itinakda ko na ang mga hadlang na sa pamamagitan natin or ito ay aking inalis paalis o pababa ang mga hadlang na ikaw din ang nagtayo. Ang mga tao ay sila ay gumugusto or sila ay ang kanilang mga ugali ay kanilang pinipili or iniisip. Yes, ang mga tao ay usually sila ay pinipili nila, ginugusto nila
or sila ay to behave in a particular way. Yan po ang ibig sabihin po ng tent. Na iniisip nila ang lahat ng mga kanilang mga pangyayari sa kanilang buhay ay determinado sa quality ng kanilang buhay. Ibinubuhos nila ang lahat ng kanilang enerhiya sa at sinusubok na makontrol ang lahat ng mga sitwasyon. Sila ay masaya pagka maganda ang takbo ng kanilang buhay. Sila ay malungkot, malumbay kung sila ay nabibigo. Na kapag ang kanilang mga pag-asa ay nawawala na. At madalas na hindi nila kini-question, hindi nila tinatanong ang ugnayan ng mga pangyayari at mga kanilang mga damdamin. Pero sabi ni Lord Jesus Christ, ito ay posibleng-posible na tayo ay makontento sa lahat ng mga sitwasyon ng ating buhay. In every situation, ang pagdidiin ni Lord Jesus Christ na mensahe niya sa ating lahat. Pagka ganyan ang nangyayari sa ating buhay, na marami na tayong sinusuong na bagyo, hindi na natin alam ang ating gagawin, at hindi na natin alam ang ugnayan ng lahat ng mga pangyayari sa buhay natin at mga pakiramdam natin, usually ay bad feelings, mga negative emotions dahil sa kabiguang nating nakakamit. Ito ang pinapagawa sa atin ni Lord Jesus Christ, mga kapanalig. Dalhin natin ang mas maraming enerhiya sa pagtitiwala kay Lord Jesus Christ. Dalhin mo, dagdagan mo pa ang mga enerhiya mo sa pagtitiwala mo sa akin, na ikaw ay nagagalak, sa aking presensya. Huwag mong pabayaan ng iyong pagkatao ay dumepende lamang sa lahat ng mga pangyayari sa buhay mo. Sa halip, i-connect mo, ilapit mo, dalhin mo ang iyong kagalakan sa napakahalagang aking mga pangako. Ito po ang mga pangako ni Lord Jesus Christ, mga kapanalig. Na ako ay sumasayo, na nag-iingat sa iyo, tumatanaw sa iyo, at binabantayan ka kahit saan ka magpunta. At ibibigay ko sa iyo ang lahat ng iyong mga pangangailangan at ayon sa aking gloryang kayamanan. At walang makakapaghiwalay, walang nilikha ang kayang makapagpahiwalay sa iyo mula sa aking pagmamahal. Yan ang promise ni Lord Jesus Christ. Ulitin natin ang promise ni Lord Jesus Christ sa atin lahat para manuot sa ating kalooban, sa ating isipan. Ako'y sumasayo, na nagbabantay sa iyo sa kahit saan ka magpunta, anak. At ibibigay ko, ipoprovide ko ang lahat ng mga pangangailangan mo ayon sa aking hindi mo mapawaring kayamanan. Walang nilikha ang kayang makapagpahiwalay sa iyo mula sa aking pagmamahal. Amen. Yan po ang episode 87, mga kapanalig. Quick review po tayo sa episode 86 bago natin puntahan ang introduction sa Exodus na libro ni John C. Maxwell. Walk
peacefully with me through this day. Yan ang pamungad ni Lord Jesus Christ sa episode 86 kahapon, November 4. Na ang pamagat po, kapag hindi mo alam ang gagawin, maghintay habang binubuksan ko ang daan before you. Before you ay ibig sabihin, bago tayo dumaan sa ating daraanan na pinapadaanan sa atin ni Lord Jesus Christ. Yes, yung pinapadaan na daan sa atin ni Lord Jesus Christ, yun ang ating daanan kasi aayusin niya. Doon tayo pumunta sa mga sitwasyong gustong ipaharap sa atin ni Lord Jesus Christ. Ang mga sitwasyon ng ating buhay, bagyo man, kaginhawan man, kasakitan man, ay hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesus. Amen? You are wondering how you will cope, makayanan with all that expected of you. You must traverse this day like any other, one step at a time, instead of mentally rehearsing how you will do this or that. Keep your mind on my presence and on taking the next steps. The more demanding your day, the more help you can expect from me. This is a training opportunity since I designed you for deep dependence on your Shepherd King. Challenging times wake you up and amplify your awareness of needing my help. When you don't know what to do, wait while I open the way before you. Trust that I know what I am doing, and be ready to follow my lead. I will give strength to you, and I will bless you with peace. I-google po nga po natin ang traverse at patawad po, hindi ko po na i-google agad para maunawa natin ano ba ang salitang ito na ating i-google sa kasama sa mensahe ni Lord Jesus Christ. Ito po. Traverse. Tumawid. Ang ibig sabihin, you must traverse. Traverse. Yeah. Dapat itawid itong araw na ito na kapareho kahapon, sabi ni Lord Jesus Christ. So, para mas malinaw, yan po ang quick episode 86 review. At dumako na po tayo mga kapanalig sa tulong ng banal na Espiritu na tayo'y bumalik sa Exodus, pangalawang aklat sa Lumang Tipan mga kapanalig. At itong introduction ni John C. Maxwell sa Exodus ay maliliwanagan tayo ng todo. Ano mga nangyari dito sa Exodus na talagang maraming mga nangyari na maraming sinuong na pagsubok ang mga tao sa Israel, mga Israelites. Ito po. Examples of leadership abound in Exodus, beginning with the Lord Himself. Once God established a people for His own, and they pledged to follow Him. Pledge ay pangako. Nangako ang mga tao na susunod sa Panginoong Ama sa Langit na Banal. He proceeded to the next stage of leadership necessary for building them into a people whose hearts beat to the same rhythm as His own. Consider the process. God led His people through generations of slavery in Egypt and made them into great nation. He led Moses into wilderness to prepare and develop him as a leader. The Lord took
80 years to ready Moses for the task of guiding God's new nation out of Egypt, across the desert and into the promised land. Over time, the Israelites became not just a handful of families, but a massive ethnic population large enough to frighten even the Egyptians. Moses became the first political leader of a full-fledged Israelite nation. Ano po ang ibig sabihin ng full-fledged? Ay completely developed. In the beginning, national success looked to be just around the corner. The Hebrews had an educated leader, Moses. They had a plan. They enjoyed the great organizations. They have received a vision clearly stated by God and reiterated by Moses. Inulit-ulit ni Moses yung vision na ibinigay ng Father God para sa Israelites. And they had agreed to sharply define goal. Mga layunin, malinaw na layunin. Nothing could derail them, right? Tanong ni John C. Maxwell. Derail ay madiskarel. Nothing could derail them, right? Anong sagot? Wrong. Bakit? The Israelites soon lose sight of the vision. When Moses took too long to receive the constitution for their nation, which is the Ten Commandments, they moda sila, gumawa sila ng sarili ng Diyos. They fashioned a golden calf and began to worship it. When the journey grew long and uncomfortable, they began to whine. Whine is angal, and then grumble. Grumble, reklamo dito, reklamo doon. And then they complained. More than once, they nearly revolted against Moses' leadership. A 2-week trip through the desert ultimately took more than 4 decades. Yung 2 linggong journey, 2 linggong trip mula sa diserto nung sila ay nakalaya na, tapos na dyan yung paghahati ng Red Sea para makalusot, mga alpas, makatakas ang mga Israelites sa nagbagong pasya ng Pero na habulin sila. At nung nasukol sa dagat, hinating ni Father God sa pamamagitan ni Moses, baston ni Moses, ang dagat nakatawid ng 2 milyong katao. At safe na sila, namatay ang lahat ng mga Egyptians. Pero ang naging problema, imbis na 2 linggo papuntang Promised Land, naging 40 years. The book of Exodus records how God's people failed to cooperate, doubted, mga nagduda, doubted the vision, disobeyed the rules. Hindi sinunod ang mga patakaran na nilagay ni Father God in heaven. Worship material things, forgot their goals, napalimutan ng mga layunin nila, at sinamba nila ang material na things na silang gumawa ng isang gintong calf on their leader, all of which delayed their dream by 40 years. Not only did the people doubt Moses' leadership, they also doubted God's. We can learn a great deal from the accounts in Exodus. Ano po ang role ng Panginoon sa the book of Exodus? Ini-specify ni John C. Maxwell din po, mga kapanalig. Ito po. Examples of leadership abound. God's rule in Exodus. You have to be blind to miss God's leadership in this book.
He is there all the time, talking face to face with Moses and mentioning him to be the CEO of Israel. God dispenses multitudes of signs and wonders to give everyone plenty of reason to follow, trust, and obey. He directs the nation's paths through the desert, across the Red Sea, and during the 40 years of wandering, visually reminding his people of his presence and power through a cloud by day and a pillar of fire by night. Yet, it never seems to be enough for the people of Israel. They continue or doubt, delay, and defy Moses. A huge disappointment for one of the greatest leaders of all time. Mga leaders sa Exodus, sino-sino po? Si Moses, si Aaron, si Pero, at si Joshua. Dahil nabanggit na rin ang pangalang Joshua rito, alalay ni Moses. Siya ang kasama na umakyat sa Mount Sinai si Moses para tanggapin ang 10 utos. Other people of influence in Exodus, midwives, Miriam, Jochebed, Pharaoh's magicians, and at si Jethro. Ito ang lessons in leadership dito sa Exodus, mga kapanalig. Sulat pa rin ni John C. Maxwell. Leaders need time and experience to grow and prepare for leadership. Leading means planning. Plan your work and work your plan. In your notes, mga kapanalig, plan your work and work your plan. Planuhin mo ang iyong trabaho at gawin mo ang iyong trabaho. Leaders should never try to do everything all alone. Leaders should never try to do everything all alone. Dahil nung si Moses ay binabalikat ng todo-dodo, ang talagang masunurin kasi sa Diyos. Pero hindi niya kaya ang 2 milyong i-manage. Kaya nabanggit dyan ang pangalang Jethro na kanyang biyanan. Nagpayo si biyanan niyang Jethro na hindi mo kaya yan, mamili ka ng bawat leader sa bawat tribo ninyo at sila ang makakabalikat mo, sila ang tutulong sa iyo. Nandiyan pa ang very loyal mo na servants mong si Joshua. Ay huwag mong suluhin ang pagbalikat sa mga problema ng 2 milyong tao, sabi ni Jethro. Ito pa, leaders must be prepared for things go bad. Kailangan nakahanda ang mga leaders na maging bad ang sitwasyon at pagganahin ang keen imagination. Di po ba? Dahil yan ang isa sa katangian ni Charles M. Schwab, alert imagination. And then ito pa, 2 bagay na kailangan natin malaman na kailangan gawin ng mga leaders. Leaders must continually remind themselves and others of past successes. Kailangan daw nating mga leader na tuloy-tuloy paalala sa ating sarili ang mga nakaraang tagumpay. Kasi yun ang ating enerhiya, yun ang ating motivation. Oo, mahirap ang sitwasyon dinadanas natin. Katulad ng mga Israelites, naglalakad sa disyerto, imbis na 2 linggo, naging 40 years, hindi nila tinandaan yung mga tagumpay nila na siyam na talagang mga ginawang miracles ni Lord Father God in Heaven para magbago ang isip ng Pero na mula sa ayaw, matigas ang puso, ayaw palayain ng mga tao na Israelites na sa pangunguna ni Moses ay napakaraming miracles. Ang huling miracles na ginawa doon ay yung namatay lahat ng panganay sa Egypt. Panganay na tao, panganay ng mga hayop na
nadamay din ng anak ng Pero, kaya doon siya nagdesisyon na palayain, i-release na ang mga taong Israelites, pero nagbago ang kanyang isip. At marami pang mga iba, pati yung paghahati ng dagat para makatawid sila, 2 milyon. So, ibig sabihin matagal na lakaran sa dagat yun, para mahati sa dalawa. And then nung nakatawid na ang mga tao sa Israel, sila ay nakatawid na, and then isinara uli ng ating masalangit ang dagat na bumuka nga para makadaan ang mga 2 milyong kataong Israelites. Ay namatay lahat, naglaho lahat ang mga kalaban nila. Kaya sinabi kay Moses yan na mga nakikita mong mga kalaban mo ngayon, Moses, kayong mga tao sa Israelites, kayong mga Israelites, ay hindi nyo na uli makikita ang iyong mga kalaban na yan. So, nangyari na nawala ang lahat ang mga kalaban nila. And then panghuli, leaders must repeatedly cast the vision. Kailangan tuloy-tuloy daw nating mga leader na kailangan paulit-ulit nating iniitsa or tinatandaan ang ating vision. Iniitsa sa Panginoon na Lord, ito po ang aming vision, at basbasan mo kami, parang ganun ang pagkakaunawa ko dyan, at para mapalakas tayo sa ating mga hinaharap na problema, sitwasyon, hard situations sa bawat araw. Yan po ang introduction ni John C. Maxwell sa Exodus. Kaya talagang I highly recommend all of you mga kapanalig na basahin itong libro na to, kasi napakagaling ng libro na ito. Mayroong 800 lessons. Napakagaling na Bible na ito dahil mayroong 800 lessons. Over 800 lessons. Mas madali mong maunawaan. Mayroong pang introduction sa bawat chapter. Ang huli po nating ibabahagi naibahagi sa Happy to Serve cleaning team ay ito po, galing pa rin kay Kuya Romy. Imagination is the workshop of the mind. Binanggit na tayong mga leader ay kailangan magamit natin ang ating imagination at mabalikan natin ang mga tagumpay na ibinigay sa atin ni Lord Jesus Christ. God doesn't comfort us to make us comfortable, but to make us comforters. Courtesy na siya binahagi ni Kuya Romy. Ito naman ang napakagandang 7 signs. 7 signs, 7 signs, pagpapakita ng katibayan na you are far away from God. Mga katibayan, 7 katibayan na ikaw ay malayo sa Diyos. Sinare ni Sister Jean. Number 1, you are easily irritable and you don't feel joyful. Madali kang makonsume, madali kang mainis, at hindi mo maramdaman ang kagalakan na ikaw ay nandito, inilagay ka pa ni Father God in Heaven dito sa mundo, at kailangan ikaw ay dapat ay magalak, pero ikaw ay naiirita lagi. So yan ay isang number 1 na signs na palatandaan na ikaw ay malayo sa Diyos. And then number 2, dinidiscuss natin ito mga kapanalig para mabuksan ang ating isip at i-improve natin, hindi para lumayo sa Panginoon. Number 2 na palatandaan na tayo malayo sa Diyos, you are weak against temptations. Mahina ka para sa mga temptasyon, mga anumang mga temptations yan, mga bili dito, bili doon, mga social media, hindi ka mapakali kung wala kang social media, at anumang bisyo yan, alak or droga or ano pa man yan, pati yung paninisbis ay ano rin yan, kahinaan din yan.
sa lahat ng mga temptation sa buhay natin, kung mahina po tayo, yan ay number 2 ng palatandaan na tayo ay malayo sa Diyos. Hindi si Father God in Heaven ang malayo sa atin, tayo mismo ang naglalayo sa Kanya, kay Lord Jesus Christ. Number 3 na palatandaan na tayo ay malayo sa Panginoon, negative thoughts are constantly around you. Mga negatibong pag-iisip na tuloy-tuloy na pumapalibot sa iyo. Yan ay number 3, pangatlong palatandaan na malayo tayo sa Diyos. Number 4 na palatandaan, you cannot move on from the past. Hindi ka maka-move on, hindi ka, ano bang pinaka-the best na Tagalog itong move on ay sa nakalipas. Hindi mo malimot. Hindi ka makahakbang patungo palayo sa especially sa madilim na nakaraan ng buhay mo. Yan ay number 4 ng palatandaan. You cannot move on from the past. Number 5 na palatandaan na tayo malayo sa Diyos, you are distracted by the things of the world. Madali kang maistorbo ng mga bagay na makamundo. Number 5 na palatandaan yan, mga kapanalig, na tayo ay malayo sa Diyos. Number 6, pride. Palatandaan na number 6, malayo tayo sa Diyos. Pride, you think you can handle things on your own. Na tayo ay mayabang, na kaya nating, iniisip natin, kaya nating mairaos ang lahat sa pamamagitan natin, na tayo maasa lang sa ating kakayanan. Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 na dapat nating pagnilay-nilayan, mga kapanalig, sa tulong ng banal na Espiritu, trust in the Lord and do not lean on your own understanding. Yung verse 6 na napaganda, na in all of your ways acknowledge God and He shall direct your paths. Kaya mawawala ang pagka-pride natin kung laging magtiwala sa Panginoon, and then aayusin ng Panginoon ang ating mga daan. Yan po ang number 6 na palatandaan. Pride, you think you can handle things on your own. And then number 7 na palatandaan na tayo malayo sa Diyos, when you lose confidence in prayer. Number 7 na palatandaan, ano po? Na tayo malayo sa Diyos kapag nawala na ang ating kumpiyansa sa panalangin, na hindi na tayo naniniwala sa panalangin, na ang isip natin, nananalangin ako, wala naman nangyayari. Kaya walang nangyayari sa panalangin mo dahil nagduda ka, nagpara ka mga tao sa Israelites. May pangako ang Panginoon, pero ang linaw ng kanilang vision na sila ay dadalhin sa promised land, land of milk and honey, pero pinagdudahan nila ang Panginoon, pinagdudahan nila si Moses, pero ang pinaka masaklap na ginawa nila ay hindi sila sumunod sa Diyos. Kasi hindi nila sinunod si Moses, ibig sabihin, leader kasi ni Father God si Moses, ay hindi sila sumunod sa Diyos. So, ang prayer po, kung gusto mong malapit sa Diyos, magtiwala ng todo sa Diyos, ay prayer is the greatest weapons at all times. Ang prayer, nakakapagpalit ng isip at puso yan. Napapalitan mula sa tayo nawawala ng pag-asa pero nagdasal, na napapalitan ang ating enerhiya sa ating isip at sa ating puso. Hindi man napagbibigyan ang ating mga hiling, pero napalitan na ang ating isip at para sa magandang pagbabago ng ating isip at ng ating puso. And then nasa Psalms chapter 38 verse 21, it says, dito pa rin sa karugtong ng ibinahagi ni Sister Jean, do not abandon me, O Lord, do not stay away, my God.
Wag mo po akong abandonahin, Panginoon, aking Panginoon. At wag kang humiwalay sa akin. Wow, napakagandang pagsamba ni King David. At maganda ring pagnilay-nilayan po natin ito, mga kapanalig. Ano po ang lagi nating tatandaan? God is forever in control. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless everyone. Bye now.